Ngayon'y tanging araw ng aming paglapit upang alayan ka ng papuring awit. Sa puso'y nagbuhat, malamios na himig, aring kalukuran ng iyong pandinig. Di na malilimot ang iyong pag-ibig, sa amin nagbukas ng bagong daigdig. Liwanag ng buhay sa aming paligid, likha ng aral mo, nahulog ng langit. Kautusan ni Kristo'y dalahing batahin, larawan ng kanyang krus, araw-araw na pasalin. Mag-aral sa kanya'y paunang tagubinin, kaluluwang napapagal ay pagiginhawain. Banal na tungkuling ating sinumpaan, sa bahay ng Diyos dooy gagampanan. Doktrinang dalisay at katotohanan, bawang espiritu, bawang buhay. Malambot, ang dalahin ay magaan, walang mabibigat na mga utos ang may lalang. Huwag lamang lilimutin, sa puso'y iingatan, kaarawan ay lalawig na may kapayapaan. Banal na tungkuling ating sinumpaan, sa bahay ng Diyos dooy gagampanan. Doktrinang dalisay at katotohanan, ay bawang espiritu at bawang buhay. Banal na tungkuling ating sinumpaan, sa bahay ng Diyos dooy gagampanan. Doktrinang dalisay at katotohanan, ay bawang espiritu at bawang buhay. Espiritu at bawang buhay.
langit na lubhang masaya. Pilitin natin tayo'y makasama. Maluwalhati anong ligayang hirap at sakit, do'y naparamdam doon sa langit na lubhang masaya. Kaya kapatid, ang puso'y tibayan, baka madaya ng ibon ni Satan. Sa paligid, isip ay talasan ng hindi masabit sa iyong paghakbang. Kaya kapatid, ang puso'y tibayan. Tunay na buhay, do'y malalasap, na walang hanggan na hindi kukupas. Mayang manalang siyang pangarap, ng bawat may nais na sa dusay maligtas. O kababayan, ang puso'y lapit, minsan dati iyon ang itangis. Darating na si Kristong pag-ibig, sa langit ang aliw ika'y makasapit. O kababayan, ang puso'y lapit. Ang tunay na buhay, do'y malalasap, na walang hanggan na hindi kukupas. Bayang manalang siyang pangarap, ng bawat may nais na sa dusay maligtas. Purihin natin ang awit, ang Diyos Ama ng pag-ibig. Ang aral niya'y
isip patnubayay makamit ang mga pagdaing ipahayag ng taimtim. Alang-alang sa kanyang mga kahabagan na tayo ay humarap na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa paningin ng may lalang na siya nating katampatang pagsamba. Alang-alang sa kanyang mga kahabagan na tayo ay humarap na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa paningin ng may lalang na siya nating katampatang pagsamba. Hello, magandang umaga mga kapatid. Tayo ngayon ay gumaganap ng ating tungkulin na pagtitipon ng lahat ng mga kapatiran mula sa lokal na ito at kaalinsabay na gumaganap din ng pagtitipon ang lahat ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang mga lokal. Pagtitipon at pananambahan sa Diyos. Bilang pasimula ng ating gampanin, inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo at tayo po ay mag-aalay ng isang panalangin. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Dumalangin tayo mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay na lumikha ng lahat ng mga bagay, Diyos na patuloy na sumusubaybay at nagkakaloob sa amin ng lahat ng mabubuting mga bagay. Naririto kami, Amang Banal, at minsan pa ay gumaganap ng isa sa napakahalagang mga tungkulin na isinabalikat mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Matapos ang paglipas ng isang linggong panahon, Amang Banal, naririto kami muling bumabalik, tumutugon sa iyong mga kautusan na kaming lahat bago magsimula ang panibagong pagdating
ng isang linggong panahon, kami ay magsasama-sama, magtitipon-tipon upang amin pong isagawa ang mga kaparaanan ng aming mga pagpapasalamat sa iyong banal na kalagayan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na hindi mo nalilimutang ipagkaloob sa amin. Salamat po, Amang Banal, sa buhay na aming hinihiram hanggang sa mga sandaling ito. Sa aming mga kalakasan at malumanay, masigla at matatalinong mga pag-iisip na aming pong daladala sa bawat paglipas ng buong maghapon ng aming mga buhay. Nagiging sapat naman ang lahat ng iyong mga biyaya sa araw-araw upang aming pong maayos at maluwalhating maipagtagumpay ang lahat ng aming mga gawain sa araw-araw ng aming mga buhay. Maging ito man ay sa mga dako ng aming mga pinangangasiwaang material na kalagayan at lalong higit sa mga bagay na aming sinisikap upang kami lalong mapabuti sa iyong banal na harapan. Salamat po ng marami, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pagliligtas. Batid namin na maligalig ang daigdig na aming kinaroroonan. Sa bawat dakong aming hinahakbangan ay hindi mawawala ang mga panganib at mga bagay na maaring makapinsala sa aming mga pangangatawan at sa aming mga hiram na buhay. Subalit matagumpay na lumilipas ang bawat panahon sa ilalim ng iyong kapangyarihan at buong pag-ibig na pag-iingat sa aming lahat. Natatapos ang bawat araw na kaming lahat ay nagiging ligtas, nananatiling malusog at mapag-ingat sa aming mga sarili. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito. Maging sa mga panahon ng aming mga pagkaminsan ay pagdalaw ng mga kalungkutan at mga pangilan-ngilang mga pagdalaw din ng mga karamdaman na ito'y aming tinuturing na natural na bagay na nagaganap sa buhay ng tao. Ikaw pa rin, Amang Banal, ang siyang naghahatid ng lahat ng mga kasagutan at mga kagamutan, panunumbalik ng mga kalakasan sapagkat taglay mo, Panginoon, ang kapangyarihan na nagpapadala ng iyong mga mahuhusay na paghihimala. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga kasagutan sa aming mga dalangin sa araw-araw. At ito naman ang mga dahilan na nagsisilbing pagpapatuloy ng aming mga pag-iingat ng aming mga pananampalataya. Ngayon, O Ama, sa umagang ito, kami po ay mag-aaral ng iyong mga katwiran, ng mga palatuntunan mo't mga batas na kinakailangan naming matutuhan. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat sinasamahan mo kaming palagi, Panginoon. Naway gabayan mo kami ng masisiglang mga puso, masisigla mga pag-iisip upang ito'y aming maging kasangkapan sa paghihintay at pagtanggap ng mga butil ng iyong mga katwiran. Magamit namin ito sa patuloy pa naming pagsisikap na matuklasan pa ang lahat ng mga hiwaga at katwiran mong nasusulat sa iyong banal na kasulatan. Sa tulong ng iyong mga kinakasangkapang mga ngaral sa bawat dako ng daigdig ay kami po'y dumadalangin na nawa ay magpatuloy pa ang iyong pangangalaga sa aming mga kaluluwa habang kami ay patuloy mo ring pinahihiram ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat patungkol sa aming mga kaluluwa, naririto at buong karangalan na inihahayag at binubuksan namin sa iyong banal na mga mata ang aming mga kalooban, ang aming mga pagkataong loob, ang aming mga kaluluwa na siyang sumasaksi sa lahat ng mga pangyayari na nagaganap sa bawat talambuhay ng buong linggong aming ginagalawan. Narito, Panginoon, ang lahat ng bunga ng aming mga pagsisikap, kung paanong kami
ay nangangarap at gumaganap na mas maraming mabubuting bagay ang aming pong maisakatuparan sa bawat maghapon ng aming mga buhay. Umaamin kami hindi kami lubos na nagiging banal at tapat sa iyong banal na paningin. May mga pagkakataon ng aming mga araw na kami nagiging sangkot din sa mga kamalian, sa maraming bagay ng mga karupukan sa daigdig na ito. Sapagkat marahil kami nilikha mong marupok upang makipaglaban sa mga dako ng mga kasamaan. Subalit kami nagiging bigo sa maraming pagkakataon, kaya't ito po ang aming dinadalangin, na ipatawad mo nawa sa aming lahat ang aming mga pagkakamali, ang mga batik na nagiging kapintasan sa aming mga sarili, ay iupusan ng lingapin at alisin sa aming mga puso at sa aming mga isipan, upang habang kami patuloy mo pang pinapayagan na mabuhay pa sa mahaba pang mga panahon, kami naman ay palagi ang nakapagsisimula ng aming mga buhay sa bawat panahon na iyong nililimot, inaalis, pinapatawad mo kami sa aming mga kasalanan na nagiging sapat ding dahilan upang kami ay makapagpatawad din sa aming mga kapwa o sa sino mang taong nakalilikha ng mga galit at pag-aalitan sa bawat isa sa amin. Kami po ay patuloy mong lingapin at marapatin mo na kaming lahat ay maging karapat-dapat pa na tawaging mga anak mo sa loob ng iyong dakilang bayan. Ito po amang banal ang aming mga samot dalangin. At ang bawat isa sa amin, bagaman may kani-kanyang mga bagay na nais ipagpasalamat sa iyo at hilingin, subalit hindi magaganap kung ito ay aming iisa-isahin pa ng kani-kanilang mga labi, sapagkat aming nababatid, hindi man namin ito banggitin, ay ganap mo nang nalalaman, Panginoon, sapagkat taglay mo ang hindi mapantayang mga karunungan. Kami umaasa na iyo pong tutugunin ang lahat ng aming mga dalangin at mga papasalamat, sapagkat ang lahat ng ito ay patuloy naming pinasasalamatan sa pangalan mo, Ama, at amin namang hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, muli akong bumabati ng pinagpalang araw, pinagpalang umaga, maligayang araw ng ating muling pagkikita-kita, pagsasama-sama at pagganap ng ating araw ng pagsamba sa ikalawang pagkakataon dito po sa buwan ng Enero 2026. Binabati natin muli ang mga kapatid sa lokal na ito, Sampaloc, San Rafael, Bulacan, at ngayon ay kaalinsabay po ninyong nakapanood sa ating lahat ang iba't iba nating mga kapatiran sa abroad, yung ating mga kapatid nakasali ngayon, nanonood po sa atin ang ating OFW group. Hello po sa inyong lahat, mag-ingat po kayong palagi sa lahat ng inyong mga dako. At gayon din, meron tayong mga kapatid na nakasama nating nanonood po ng live dyan po sa lokal ng Parañaque City at maging sa Tarlac at sa iba't iba pang mga sambahayan na ngayon po ay gumaganap din ng mga pananambahan. Ay Anderson, meron yata tayong bisita rito sa ang lokal, Brad? Cabanatuan. Oo, kaya pala familiar sa akin. At meron po pala tayong, bago ko makalimutan, ang mga naglakip ng pasasalamat na ipinadala po sa messenger, akin lang pong hahanap. Mula po sa lokal ng Talanay, handog pasasalamat dahilan sa pagsapit ng kaarawan noong January 6, 2026 ni Sister Rachel Tan at sa patuloy na biyayang natatanggap. Yan po si Sister Rachel Tan mula naman sa Canada po ito. Handog na pasasalamat ni kapatid Benedict at Heidelin Gilalas para sa kanilang celebration ng 19
wedding anniversary po. At sa lahat ng mga pagpapala at kaloob na hindi masayod sa kanilang pamilya ng ating Diyos na buhay. And another one, excuse me. Sabi po sa message, ako po si Sister Marivin Christine Rom mula sa lokal ng Sabang, Tuwid, Batangas. Maglalakip ng handog pasalamat dahilan sa pagsapit ng kanyang ika-30 taong kaarawan noong January 5, 2026. Sa lahat ng pagpapala, kalakasan, kagandahang loob na patuloy na ipinagkakaloob sa kanya ng ating poong may kapal. So iyan po ang ating birthday celebrants sa buwan po na ito. Hopefully, this coming mga Sunday, mayroon pang darating po yan. So happy birthday po sa inyong lahat ng mga nagse-celebrate ng kaarawan ngayong Enero. At kami po naman ng mga kapatiran ay nakikiisa din sa inyong mga lakip na pasasalamat. So good morning po ulit. Tayo po ay magsisimula na sa ating inihandang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito. At muli kong hinihiling ang inyong mga interes. Medyo laban-labanan muna natin ating mga antok. Let us focus our mind into this. Ang gumawa po ng paksa na ito ay si kapatid na Reynante B. Santiago, ang ating pong administrative minister. By the way, kung meron po kayong nasa sa isip ng mga bagay-bagay na gusto niyo yung ating pag-aralan, pag-usapan, mag-message lang po kayo at upang kami matulungan nyo din na magkaroon ng inspirasyon sa paggawa ng mga paksa. Minsan kasi nagkakapaulit-ulit lang po yung aming pinag-aaralan, pero kung meron mga special matter or issue na gusto niyo pong maging topic natin, ay open po tayo sa lahat ng ganyang mga bagay. So ang pamagat po ng paksa natin, ang asal o ugali ng mga kaanib sa IDBCJ. Ang patotoo ng pagtataglay ng dalisay na relihiyon. Papag-usapan po natin yung taglay na ugali. Hindi lang ng tao. Let us observe everything around us. Kahit ng mga hayop, mga halaman, meron at tayong mga tao, meron tayong tinatawag na uwido o basic instinct. When we say basic, yung hindi mo natutuhan sa magulang, hindi mo natutuhan sa paaralan, isinilang kang ganun ka na. Let us say, for example, obserbahan nyo lahat ng pusa. Walang paaralan ang pusa. Pero lahat ng pusa, pag dumumi, nagkakalkal ng lupa. Sino nagturo doon? Walang eskwelahan, hindi yan tinuturo ng nanay. Kahit isang pusa lang ang alagaan mo, huwag mo munang ipapasama sa lahat sa ibang other pusa. Obserbahan mo siya kung totoo yung basic instinct. Pag siya'y dumumi, after some second, kakalmot sa lupa, ayan. Huwag lang sa tiles. Actually, kahit sa tiles, na gumaganon siya eh. Nandun yung ugali na itinanim ng nature, kalikasan. So, sa mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi sasabing Diyos ang nagturo. Universally accepted, sinasabi na lang natin, itinuro ng kalikasan, nature, by nature. Yung mga ibon, pag nagkakapakpak, bakit alam na alam nila na mayroon silang kapasidad na lumipad? Bakit wala ka nakitang ibon na hindi man lang ginamit yung pakpak? Sapagat hindi niya pala alam na mayroon siyang talent na lumipad. Every ibon, basta't medyo buo na yung pakpak, lilipad na yan. May paaralan ba ang ibon? Wala. Yung tinatawag na basic instinct. Ang mga hayop, pag nag-ibigan, alam nila na may madedevelop silang pagmamahalan at katulad ng tao, sila ay nakalilikha rin ng kanilang mga anak. Subalit walang nagtuturo. Yun po yung tinatawag na ugali. Dalawang klase ang ugali. Isang natural na natututuhan mula sa kalikasan, by nature, at another one yung ugali na ating pinipino. Meron dapat na ugaliin habang tayo tumatanda, hindi kung ano yung natutuhan mong ugali nung bata ka pa, lalaki kang ganun ka na. Just like yung ibang mga tao na sinasabing, ganito na ako talaga, hindi na ako magbabago.
And in addition with this, alam ko po na nabanggit ko na at naituro ko na ito sa lahat sa iba nating mga pagtuturo. Naging subject po namin yan minsan nung kami college sa psychology. And maaari nyo rin pong research sa mga psychology book or sa internet. Na ang sabi po ng mga psychologists, yung pong sinasabi ko, ang tao, pag inabot ka ng 40 years old, o 30 ato o 40, kung ano yung behavior mo, mannerism, behavior, hindi na mababago yon after reaching the age of 40. So the only chance for you, for us, to change our attitudes and behavior, kailangan unang-una aware ka. Alam mo yung mali mo. Hindi lahat ng tao ay marunong tumanggap ng pagkakamali. Mas maraming tao, ang from the start, pinipil niya, pinakikiramdaman niya na lagi siya yung pinakamagaling. Na lagi siya yung laging tama. Marami pong ganyan. At isa yan sa ating pag-aaralan, ang asal o ugali ng mga kaanib sa IGBCJ. Simulan po natin. Meron po bang batas ang Diyos tungkol sa pagpipino? Tayo ba ay obligasyon po ba natin na pinuhin ang ating pag-uugali? O katulad ng iba, ipagmalaki na rin natin na ito na ang ating ugali, hindi na ako magbabago. Yung sa psychology book, parang height, kapag na-reach mo na yung 20 years old, huwag ka nang umasa, hindi ka nalalaki. Yan na yun, sagad na yun. Ang ugali daw, pag na-reach mo yung 40 years old, hindi ka na rin magbabago. So what is the key? Kailangan, habang bata, hanapin mo ang iyong pagkakamali, hanapin mo kung ano kapintasan mo, at maiko-correct mo pa yan. Naalala ko po nung nag-aaral kami ng personality development. Maganda pong subject yan sa college. Personality development. Alam mo ba, ang babae kahit magandang-maganda, tapos kung magsalita, parang pato, nasisira yung ganda. So, meron kang babaguhin. Magsasalita ka ng malumana. Yung mga sumasali sa mga pageant, lahat, pati walking. Yung babaeng maganda, skinny, hindi mataba, maganda magsalita. Pero kung lumakad ay parang pato din, nakakasira din ng personalidad. Babaeng maganda, magaling magsalita, skinny, magaling lumakad. Pero pag lumalakad ay hukot. Yan, inaayos po yan. Naglalagay ng libro at lalakad na gano'n. Ang ibig sabihin natin, alagang nire-refine natin. May lalaking gwapo, maganda ang katawan, pero pag tumatayo, nakaliyad, o kaya kung magsalita, para namang bibi. Diba? Iyon ay, nung kami college, inaano namin yan, ino-observe namin ang aming mga kaklase. So, open kang maminta sa akin kasi pipintasan din kita. Ano ang iyong weaknesses, negative attitude mo. Yun, ganun kami noon. Tapos, i-correct namin lahat. So, willing mong i-accept yung napansin sa'yo. Ikaw, ating umaga, mabaho ang hininga mo. Kasi tayo, di ba, nahihiya tayong sabihin na mabaho ang hininga ng katabi natin. Kasi magagalit. Ikaw na nga mabaho hininga, galit ka pa, di ba? What if magpasalamat ka na meron kang kasambahay na nagsabi, oy, mabaho lang hininga mo. So, there's something wrong with you. Baka sa internal, meron sa bituka. Kasi pag walang nagsabi sa'yo, pag hindi pa yung kamag-anak mo magsabi sa'yo, hindi yan sasabihin ng ibang tao dahil meron tayong basic instinct na nahihiya tayo magsabi ng kapintasan ng iba. Pero mali yun. Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na constructive criticism. Makakatulong yun, lalo sa pamilya, kayo-kayo, oy, ganun ka, huwag ka magagalit, ganito ka. Yun po yung tinatawag na kinokorek. So may batas po ang Diyos sa pagbabago ng ugali. Meron po, 1 Timoteo 3:15. Let us start our lesson. Ngunit, ba't nagahang? Kung ako'y magluwat, ito ang ating pinakapaboritong talata.
Ngunit kung ako'y maglawat na mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin. So let us focus with this. Pag pumasok ka sa iglesia ng Diyos, hindi ka lang magpapapogi, hindi ka lang para bigyan ng religion. Meron kang aayusin, mere-reformahin, meron kang patitinuin. Mula sa pagkakamali ay iintindihin mo kung ano yung tama. Sapagkat ang mundo ay dagat ng kamalian, so hahanapin mo yung bayan ng Diyos para baguhin ang ating pag-uugali. In short, religion is about refining of our attitudes, thoughts, and behavior. Yung pag-iisip. Na dati-dati, akala mo, tama yung nagpapasalamat ka nga sa Diyos, pero sa rebulto ka nagpapasalamat. Yun ay maling diwa, maling pag-uugali na dapat matutuhan. Kailanman kahit seryoso ang pagpapasalamat mo sa Diyos, seryoso kang nananalig sa Diyos, pero ang dinadasalan mo ay poon. Yun ay isang napakamaling pangyayaring nagaganap sa buhay ng tao. Kaya utos po, ugaliin. Saan mag-uugali? Sa bahay ng Diyos. At napakaswerte natin, isinulat sa Biblia ang pangalan ng bahay ng Diyos. And this is the name of our church. Kaya let us be proud of this. Other religion, hindi mo mababasa sa Biblia ang pangalan, yung atin nakasulat. Kailangan magpalagay nga tayo dyan sa labas ng chapel na 1 Timoteo 3:15. Kasi nagtataka sila, saan galing yung pangalan na yun? Napakahaba. Hindi nila alam, nakasulat sa Biblia. Whereas, yung kanilang iglesia nga, hindi nakasulat sa Biblia. The Roman Catholic are saying na kami ang nagtuloy ng iglesia na iniwan ni Kristo nung siya mamatay. Kung naiisip ba naman nila katinuan, di ba? Who owns the church? It is yung lagi kong sinasabi. Hindi ka ba nahihiya, pinangalan mo sa church mo, Roman, blah, blah. So, mali yun. We are talking about the truth. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay katinuan at kung ano yung tamang pag-uugali na dapat matutuhan ng tao. Bilang katunayan, na sa pagre-relihiyon, kailangan alam mo kung ano ang tama, kung ano mga lihim. Kailangan isa-isahin mo kung ano pagkakamali mo sa buhay. Sabi sa Biblia, huwag kang kakain ng laman na may dugo. Ibig sabihin, hilaw. Kaya nauso yung pagluluto. Kaya pagka nagluluto, kahuhugasan mo, nawawala yung dugo. Actually, nung unang sabihin yun, ang uso kasi nung unang panahon, siyempre, wala pang learning, Pag nakakapangaso sila o nakapapatay sila ng baka o ng mga hayop, sa gutom, kinakain na nila ng hilaw. So doon nag-start yung pagbabawal ng Diyos, ibinulong kay Moises. Turuan mo ang mga tao na huwag kakain ng laman na may dugo, which means live or raw, hilaw. Actually, hindi ipinakakain ng dugo sapagkat ito'y senyalis ng buhay. Napakasagrado ng dugo, ito ang gasolina ng katawan ng tao. Kumpara sa kotse, gasolina ang bumubuhay, nagpapatakbo sa kotse. Sa katawan ng tao o katawan ng hayop, pinarerespeto ng Diyos ang dugo sapagkat hindi yan pagkain. Yan ay nagsisimbolize ng kung 10 taong nabuhay yung aso, iyon ang bumuhay sa kanya. Yung kambing, pag pinatay mo yan, buong laman ay maaari mong kainin. Huwag mo nang isama yung dugo, irespeto ang dugo, patuluin sa lupa, sapagkat lahat ng buong piyesta ng ating pangangatawan ay sa lupa din na uuwi. Merong nag-study kung ano ang composition ng soil. Composition, mercury, boron, helium, blah, 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 Au, nickel, potassium, blah, blah. Kung ano ang components ng lupa, yun din ang perfectong components ng ating laman. So, and that proves na tayo talaga ay galing sa lupa. So, ano ang ating nakita dito? Patunayan natin na kailangan mong alamin ang lahat ng pagkakamali mo at tanggapin mo kung napipintasan ng iba. Totoo yung sinasabi sa iyo. Hindi ka pipintasan ng tao kung hindi na nakikita sa iyo. Efeso 5:17. Huwag kayong maging mangmang
kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag tayong magtanga-tangahan. Yung sabihin, ikaw ba'y tumatanda ka na ba na ang sinusunod mong patakaran sa pagdadala ng relihiyon ay hindi mo man lang iniintindi kung mali ba yan? O tama? Hindi ba malinaw na nakasulat sa Biblia, ang sabi doon, huwag kang sasamba sa mga larawan o mga inanyuan ng kamay ng tao? And that is very clear. Pagkatapos, pag magsisimba ka, nakatingala ka at nakaluhod ka sa kung ano pa yung pinagbabawal. Hindi ba naiisip yan ng tao na may mali dito? There is something wrong with this. Huwag pong laging payag lang ng payag sa tagapagturo. At yun ang naging kapalaran natin. Dumating yung panahong nalinawan natin kung ano yung mali, kung ano yung tama, sapagkat yan ay batas. Huwag ka lang mabuhay na tatanga-tanga ka lang. Ang batas ng Diyos sa tao, mabuhay kang laging nasa maayos. Uunawain mo bawat detalye. Yung sinabi ko nung pasalamat, ano ang mali sa pangalang Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses? Nakikita niyo yan? Yung mga chapel nila, nakalagay, Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses. Bakit siya mali? Isipin niyo kung ba't mali. Kasi ang pinapraise doon, ang parang pinasisikat doon, hindi yung tao. Di ba, pag inuri mo yun by grammar, alin yung tao doon? Yung Jehovah's Witness. Pero yung unang sentence, yung unang praise, ang nakalagay, Kingdom Hall. So pag kinalog mo yun, at sino yung sikat? Yung hall, yung Kingdom Hall. What do you mean by that? Kingdom Hall is may bubong, may bintana. Para sa Tagalog yan, ganito, para hindi na ako mahirapan magpaliwanag. Kapilya ng Iglesia ng Diyos. Ano ang subject? Kapilya. Biro mo relihiyon, kapilya. Nahuli yung Iglesia ng Diyos. And that is exactly similar with the sentence, Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses. Kapilya ng saksi ni Jehovah. Wala bang matino sa kanilang nakapag-isip man lang na mali yun? Why not, ang i-rehisto mo na lang, Jehovah's Witness. As simple as that. Walang nakapag-isip. Amerikano pa naman ang nagsimula, bobo sa Balarila, sa grammar. Marami pong gano'n. John the Baptist Church. Juan Bautista. Hindi po apelyido ang Bautista, kundi iyan po'y bansag. John the Baptist, si Juan na Bautizador. Tapos gagawin mong church, John the Baptist Church. Which is similar to saying na mas magaling pa si Juan kaysa sa kay Kristo. Ganun po yun, pag inisip mo. Kaya napakatindi po ng batas na ito. Huwag kayong maging tanga. Ang sabi lang ng Biblia, mabait magsalita yung Biblia, huwag kang maging mangmang. Yung salitang mangmang, bobo yun. Bobo. Huwag kang maging engot, huwag kang maging mangmang, huwag kang tanggap ng tanggap, mag-isip ka. Mag-isip kang mabuti. When it comes to discipline, talaga pong, I'm sure kayo ay papayag din, napakaganda po ng disiplina ng mga iglesia ni Kristo. Pagsamba, hiwalay ang lalaki sa babae, walang natutulog, hiwalay ang pagsamba ng bata sa mga magulang. Talaga sinusunod nila kung Webes ay Webes, Linggo. Napakagaling ng disiplina. Ngunit, ito ang hamon ng buhay. Nagiging sapat ba yung sobra mo namang disiplinado kung mali naman ang doktrina mo? Samba ka ng samba, punong-puno ka ng disiplina, pero ang Kristo mo ay tao lang. Saan kayo aabutin nun? Sa balon lang. Hanggang dito lang kayo sa mundo. Dahil walang maipagmamalaki ang tao kundi dito lang sa mundo. Kung si Kristo ay ituturing mong tao lang, wala kang hagdan patungo sa langit. Sabi ni Kristo, siya daw ang daan patungo sa kanyang Ama. Sapagkat siya ay Diyos. Ngunit kung ituturing mo lang na sandamakmak kayong disiplinado na napakahuhusay, napakababait, elegante, binibigyan ko nga ng mga mamahaling kong t-shirt yung aking kaibigan eh. Sabi niya, ay hindi ko yan maisusuot. Hindi pwedeng pansamba yung kahit mamahalin. Sa kanila daw, ang pansamba polo. So nahiya naman ako.
Napakagaling talaga sa mga disiplina. Without knowing na mali yung kanilang doktrina. Eh, hindi naman naaamin yun. Yun ang problema. Pag alam mong mali ka na, ayaw pang aminin, doon ka na mamamatay sa kamalian. Pero batas po ng Diyos, huwag kang magpakatanda na ikaw ay mangmang. Unawain mo ang kalooban ng Diyos. Ganito ang payo pa, susunod na payo, Santiago 1:26. Tungkol pa rin sa pag-uugali. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso. So pinag-uusapan po natin, lahat ng tao sa ating lipunan, ha? Marami na ngayong relihiyoso, mga kapatid. Kahit saan kang pumunta, marami ng religion eh. Parang palengke ngayon ng religion. Pag naisipan, tayo. Nakalimutan nilang isipin, unawain na sa Biblia, isa lang ang nakasulat na religion. Iglesia ng Diyos na buhay. Parang ngayon, parang contest ng paramihan ng pangalan eh. Doon pa lang mali na. So ano sabi? Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila. Ano yon? Anong koneksyon ng dila ng tao sa pagkakamali ng paniniwala? Hindi niya pinipigil yung kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Sinasabi ko kanina. Kahit na napaka-disiplinado mo, maganda, mayaman ng inyong relihiyon, magaling, kilala, maraming miyembro, pero mali ang dila ng nagsasalitang pastor o ng tagapagturo. Bakit na-include dito ang dila? Yung dila po namin, mga tagapagturo, ito ang nakalalason. Kapag mali ang turo, kung nagturo ka sa 1,000,000 tao, 1,000,000 tao, sinira mo ang buhay, sinira mo ang kaluluwa. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. But then again, sabi nung marami nating kapwang mababait, ano yung lagi nating nadidinig? Huwag kayong mag-away. Lahat ng relihiyon ay tama. Hindi po yun totoo. May relihiyon na walang kabuluhan. And when we say 100 religion, 99 ang walang kabuluhan. Isa lang ang tama. Hindi natin pinagmamasungit. Because this is the truth. Nang magtayo si Kristo ng relihiyon, hindi siya magtatayo ng 6. Hindi siya magtatayo ng 2. Isa lang. And we need to understand this idea. Alisin na natin sa ating isip yung lahat ay tama para lang wag magkagakagalit. Kami sa pamilya, iba-iba religion namin. Ang kuya ko kay ganito, ganun. Kayo nagpabaya dyan eh. Pabaya yung magulang. Kaya masela ng pagiging magulang. So this is an important part of our lesson. Kung meron kang religion, huwag kang pumayag na pagkakatandaan mo, kamamatayan mo na mali ka sapagkat nandun ka sa walang kwentang relihiyon. Pinadaya ang kaniyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. So nandun sa dila ang concept ha. Sino yung dila? Tayo rin. Baka relihiyoso ka, palamura ka naman. Yung dila mo ay hindi mo lang magamit sa pananalangin. Puro sat-sat lang. Sa kwento magaling. Pero pag magpapasalamat sa Diyos, bago kumain, hindi man lang magamit yung dila para sambitlain ang pagpapasalamat sa Diyos o paghiling ng maraming pangailangan. Baka tayo nabibisi na lang sa ating mga mahuhusay na gawain, hindi naman nagagamit ang dila mo sa pag-aaral, kumanta para sa ating Panginoon. Ang dila natin, ginagamit yan sa pananalangin, baka hindi ka man lang nagpapasalamat sa Diyos. Iyon ang meaning nun, yung dila, ang lumalason sa katawan ng tao. Sapagat yung dila, may capacity yan na papag-awayin ang 10 tao dahil lang sa maliit na salita na sasabihin mo. Di ba ngayon sa Facebook, yung ano pa lang, hindi pa siya dila, yung quotation sentence lang na ganito, ganyan, sinabi ka ni Yoyoy Villame na matatalo si Nora Honor. Maraming baser, galit na galit yung 1,000 baser doon sa isang simpleng sentence na kung babasahin ng dila mo, ng mata mo, lalabas sa dila mo. Kaya nakakalaso ng dila eh. Kaya pinag-iingat. So isa yan sa ating ugaliin, kinakailangan yung
lalabas sa dila mo, see to it. Hindi naman tayo perfecto. See to it na kung may 10 tama, makapito ka man lang sa araw na ito. Wala naman perfecto eh. Next, ugaling dapat makita Santiago 1:26, yan yon. Next, Santiago 3 hanggang 9, mahaba po ito, subaybayan po natin. Kung atin niyang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig, di ba yung kabayo, yung mga nangungutsero, ang kabayo, hindi katulad ng motor, may preno sa kamay, may preno sa paa. Noong unang panahon, pag sinasakyan ng kabayo, ang preno noon nasa ilong. Pag hinatak, hihinto yung kabayo. It gives signal to the horse na ikaw ay hihinto. Sa kalabaw naman, parang ganoon din eh. May pitik naman sa kalabaw kung kakanan, kaliwa, pag nag-aararo. Pag pinitik mo ganoon, liligo siya sa kaliwa. Pag hinatak mo, kumakanan naman yung kalabaw. So, tingnan natin ang psychology nito. Nilalagyan daw natin ng preno ang kabayo sa kanilang bibig. Hindi naman actually sa bibig. Sa ano yun eh? Sa ilong ba? Hindi ako sure. Wala nang ganun ngayon eh. No? Basta dito, pwede sa ilong o sa bibig. Upang tayo talimahin, upang sundin ng kabayo yung command, ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Parang nagsisimbolize na, oo nga't nasa bibig yung tali, pero pagka pinigil mo yung kabayo, buong katawan humihinto. Ano moral lesson? Yung dila mo, pag kinontrol mo, buong katawan mo ay naingatan mo. Mula sa gulo. Next, 4. Kaya malalalim ang meaning niyan eh. Uy. Narito ang mga daong naman. Yung daong, barko. Ano po? Barko. Mga nag-aaral sa seaman. Barko. Paano ba iminamaneuver yung barko? Bagaman lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit. Ano po yung ugit? Yun yung manibela ng barko. Parang gano'n yun. Yun ay maliit lang daw yung ugit. Ano yung ugit? Parang nakalawit lang na gano'n yung manibela ng barko. Biruin mo gano'n lang kalaki manibela ng barko. Ang barko ay dambuhala. Parang building. Ang maliit na ugit ay nagpapabaling kung saan ibig ng kapitan ng barko. Yung taga-ugit, yun ang kapitan. Bakit nga ba gano'n ano? Ang laki-laki ng barko pero naibabaling. Aeroplano. Ang laki ng aeroplano pero may pinipindot lang, may ginaganon lang, para din kotse na ibabaling din yung aeroplano. What is the ano tawag dito? Yung lesson? Ano yung makakatas mong aral doon? Ang tao, kailangan mo talagang kontrolin ang buo mong katawan, ang buo mong pag-uugali sa pamamagitan ng isang ugit. Ano yung kinokontrol sa tao para ikaw ay magbago? Ang pinakamabisa nating bagay na nakakasira, yung sabi nga kanina, yung dila, more than your peace. Yung kamay natin, pag nakasuntok yan, masakit yan. Pero minsan, ewan ko kung na-experience nyo na, mas masakit yung mapagsalitaan ka. Kaya naman tayo nasasaktan pag hindi totoo. Pero pag totoo naman, gaganon lang tayo. Eh ano naman? Sabi nga ng mag-asawa, galit na galit yung lalaki. Hindi ka marunong magsaing. Napakadalahira mo. Umaga pa lang, nasa chismis ka na, nasa chismisan, pinababayaan mo yung mga anak, hindi ka malang nakaluto. Galit na galit yung lalaki. Sabi ng babae, ikaw naman eh guys, supot. Hindi nakakibo yung lalaki. Ang sabi, yun lang. Doon lang. So pag sinabihan tayo ng totoo, hindi tayo makakakibo, di ba? Hindi ka makaporma. Pero kaya tayo nagagalit, pag sinabihan ka ng hindi totoo, hindi mo matanggap yun. Mas masakit pa sa sinuntok. Kaya ang sinasabi, yung barko, may maliit lang na manibela, bumabalang yung buong barko. Tayo, the lesson behind this phrase, this sentence, kung gusto mong baguhin sarili mo, hanapin mo yung ugit mo. Ano yung ugit? Yung bibig lang. Isara mo lang yung bibig, titino na buhay mo eh. Kasi sa bibig ka nagkakamali. Minsan, you tell lies, nakakapagsinungaling ka, nakakasigaw ka.
Minsan sa ganun yung command, pagka mahina, susundin ka rin naman. Uy, pakisuyo nga. Eh, minsan may taong magkukumand, pasigaw pa eh. Di ba? Pasigaw. Sarado mo yung, parang pati aso, nagugulat eh. Pero why not do it on the other way? Makisara nga yung pinto. Di ba? Same effect, pero maganda ang approach, maganda ang dating. Yun lang ang ibig sabihin ng tinuturo na yan. Minsan, tayo ba ay puro ka ba pasigaw? Meron pong lahi. I mean, may racial, tawag dito, variation, pagkakaiba-iba. Napunta kami sa Iloilo, kaya tinatawag ang Iloilo na City of Love. Walang nagsisigawan. Hindi katulad natin sa Bulacan. Ay, blah, 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 blah. Yun. Tayong Bulakenyo. Batangas naman ganun din. Kapampangan din, medyo maingay din sila eh. Eh, hindi mo pa naiintindihan yung salita. Akala mo, nagbabaranggayan na. Yung pala, nagkukumustahan lang. Kasi, sa Iloilo, napakasarap tumira. Every conversation ay talagang parang dinuduyan. Kahit matanda o bata, wala yung sumisigaw. So talagang ang makasalanan sa katawan ng tao, bibig. Yung mata nag-absorb lang kung ano makita mo. Hindi ka na makakapili kung ano makita mo. Pero yung bibig, napipili mo ang lalabas dyan. Napipili. Kaya yon ang lesson natin is about how to change our attitude by controlling our dila, kung ano yung lalabas. At ito actually para sa pastor to para din sa inyo. Ang isang nagmamagaling, nagmamausay na pastor, dapat mag-iingat sapagkat ang lalabas sa dila mo, siyang lalason sa lahat ng mga kapwa na nakikinig. At ito ay ating pong ipinapatungkol sa sakit ng lipunan, sakit ng bayan. Ilang milyon tao ngayon ang nagkakamali dahil sa kalokohan ng pastor, ng tagapagturong mali ang itinuro ng dila. Milyon. Siguro magugulat kayo Ang INC, parang pag pumunta ka sa lahat ng lugar, every barangay, meron yata, every city. Para bang, pag inisip mo, even pag pumunta ka sa ibang bansa, meron sila charge. Para magugulat ka, ang very powerful. Pero alam nyo ba, i-search nyo mamaya, ilan ang total membership count ng INC? It is only 2.5 million. Of all the billion population ng buong mundo, napakayabang mo na, 2.5 million ka lang pala. In the Philippines, we are 110 million. And yung membership nila is only kakarampot para ka lang tuldo, kaya wag kang mayabang, boy. Tayo, aminado, konti lang talaga tayo. Pero bago ka magyabang sa Pilipinas na parang ikaw siga, kailangan 50% ng population ng Pilipinas man lang kayo. Mga 40 million man lang kayo. Kaya parang ang tatapang pag-eleksyon na kami ang masusunod. Pag hindi namin kayo binoto, ay talo kayo. Kaya pala natatalo. I-search nyo ngayon, 2.5 million lang ang population nila. Talaga lang maganda nga disiplina, kaya gano'n. Yun ang maganda sa kanila, maganda disiplina, mahusay sumunod yung miyembro. Pero sa pinag-aralan natin, hindi kung mahusay disiplina ay maayos ang relihiyon. May relihiyon kapag ikaw ay mangmang, kapag ikaw ay tanga, pag hindi mo inintindi, ang buong lipunan ng iyong relihiyon ay walang kabuluhan. Hindi totoo yung pag marami ay matitino na, hindi. Hindi totoo yung lahat ng relihiyon ay matino, hindi. Meron daw relihiyong walang kabuluhan. So, hanggang 9 yan, dire-diretso na lang natin. Brad Jumong, tuloy mo. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Chismis-chismis. Noong una, may boyfriend pa lang. Pagdating sa kapitbahay, buntis na yung kwento. Nililigawan pa lang. Pagdating sa kabilang barangay, nanganak na yung babae. Sobrang magpalawak yung dila,
narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Yung 1 small posporo palito, ikis-kis mo, iagis mo sa gubat, buong gubat masusunog. What is the moral lesson? Ang maliit na posporo nakakasunog ng gubat. Ang maliit na salita ng tao pag mali, kaya mong siraan ang buong komunidad. Kaya mong pasamain. Unang-una yung sarili mo sasama pag mali ang sinasabi mo. Pag hindi ka sure, yung mga kalokohan natin ng mga Pilipino, no, not even one Filipino was able to see a real aswang. Wala pa sa history ng Pilipino ang nakakita ng tunay na aswang. Pero ang paniniwala natin sa aswang, mula bumbunan hanggang talampakan. Hey, takbo, may aswang doon, may aswang. Nakita mo ba? Hindi, sabi lang ni Nana Maria. Punta mo si Nana Maria, nakita niyo po ba talaga yung aswang? Hindi, sabi lang nila eh. Hanggang sa puntahan mo, lahat ng mga kababayan mo, puro salit-saling sabi lang. Meron daw nung babaeng puti. Ha, totoo ba? Ang problema nating mga Pilipino, hindi naman tayo sure, ikinikwento mo na agad. Ang matinong bagay, pahintuin mo sa'yo pag wala kang proof. Pag chismis lang nalalabas, huwag mo munang ikukwento. Kaso tayo, nakakatuwa, di ba? Pag nasagap mo pa lang, sarap ikwento. Atin-atin lang to, ha? Huwag namang maikwento sa iba. O, sige, ano ba yun? Buntis. Yung lola mo. Ha? Paglipas ng 3 minutes, kalkal. Hoy, meron akong chismis. Buntis pala si lola. Atin-atin lang yan. Tayong mga tao, tayong mga Pilipino particularly, we are very fond, tuwan-tuwa tayo na magsabi ng isang bagay kahit wala pa tayong pruweba. Kaya nga sa korte, di ba, sa korte, laging hinahanap yung proof. What is the proof? Tingnan nyo ngayon sa pag-aaral ng flood control. Parang ginaganon-ganon lang yung tenga. Nawawala ang 12 billion. Anong sinasabi nung pinatutungkulan? Hindi po totoo yan. Hindi po totoo. Is that enough by saying hindi totoo? What is the proper way of investigating the matter? Puntahan mo muna yung lista, yung figura, magkano yung budget ng Pilipinas, let's say 30. Saan napunta yung iba? Totoo bang may nawawalang 12 billion? Nasabi nung hindi po totoo. But hindi mo alamin mula doon sa totality ng budget, kung 30 million, nasan lahat yan? Oops, nawawala nga yung 12 billion. Saan napunta? Sino humawak? Si Cesar Montano. Ayun. Hindi ba napakabilis imbestigahan? Pero ang sinasabi, hindi po totoo yan. Hindi ko po kayang gumalaw. Bla, bla, bla. Pumapayag naman kasi mga tao, ano yung rule? Pag ikaw'y mangmang, pag ikaw'y bobo, mawawala ng kwenta buong buhay mo. Ganun lang. The same as that. Nawawala ang pera ng Pilipinas tapos ayaw imbestigahan kung nasaan sino kumuha. Kasi iniiwasang imbestigahan kasi lahat sila damay. Both parties, the green and the red and the pink is very silent because all of them are very colorful. Lahat sila damay. So para maiwasan, tigilan ng investigasyon sapagkat tayong lahat ay damay. Isisi natin sa nakaraan, isisi natin sa kung saan-saan. Itulak natin sa bangin ng isang tao. Siya mag-o-open ng katotohanan si Cabral, itulak sa bangin, walang libing. Nagpunta kami sa Baguio, mismo sa Benguet. Totoo po ba yung kay Cabral? Wala po dito nung nangyayari, hindi nga po alam dito. Sa Benguet mismo, walang naganap na burol. Tapos nakuha yung bangkay, pinaloob sa plastic. Bakit tinatago mo? What is something wrong with investigating? Where is the original face? Nasaan yung... Ba't tinatago mo? Sasabihin lang, totoo pong si Cabral yun. Why not investigate? Puntahan mo yung burol, puntahan mo yung... Ito yung mukha, nakabungal nga, patay siya, yan agad. Hindi nila ginawa, di ba? So there is something fishy doon sa mga ganung bagay. And we are talking about proper investigation, alamin, unawain, magtanggal tayo ng kabobohan sa buhay. Huwag tayong payag ng payag sa kung ano yung sinusubo ng mga especially sa pananampalataya, yung sinusubo ng mga pastor.
Pag mali, lubayan. Huwag tayong pumayag na mamamatay tayo nasa mali ang diwa ng pananampalataya. Brad Jumong, go. 6. At ang dila ay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakahahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dila ay pinagniningas ng impyerno. So same lang yung explanation ko mula kanina. 7. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad, mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Kahit daw yung mga wild, napapaamo ng tao. So, may chance pang ang tao kahit walang iya. Pwede ka pang umamo. Pwede ka pang bumait. Yun ang moral lesson po nun. Kung ang cobra naaalagaan, yung iba, yung leon, nagiging alaga, edi mas pwede kang tumino. Kasi hindi ka naman leon eh. Yun ang lesson nun. Inspirasyon mo yung garapata, mas mabait pa sa tao. Diba? Di pwede kang tumino rin dahil hindi ka naman garapata. Yun ang pinupunto nun. Next, 8. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Talagang pag galit tayo, lumalabas talaga eh. Diba? Hindi makontrol. Galit na galit ka na, hindi mo makontrol eh. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Sino yun? Yung dila. Yung dila natin. Kaya let us be aware. Kaya nating manira ng tao. Kaya pag may mga nag-uusap sa gilid, hoy, sino na naman sinisira niyong buhay dyan? Pinag-uusapan, di ba? Sa palengke, sa mga gilid-gilid. Puro buhay ng iba. Ito ay kayo pagkakataon, pwede naman silang gumanti. Di ba, pag taligod mo, ikaw naman pinag-uusapan. Ganti-gantihan lang yan. Pero sana, si Tuit, ako din naman chismoso eh. Pero si Tuit, na yung minsan ipagtanggol mo na may tao, hindi, wag mo na kayong ganyan. Naprubahan nyo na ba? Minsan ikaw naman yung mag-counterclockwise. Hindi yung pag nasingit ka sa chismis, ay, ganun ba? Imbestigahan mo. Baka mamaya makatulong ka na, wag mo na kayong ganyan. Hintayin natin. Sabi raw, siya pinakahuling pumasok sa bahay. Dahil siya kumuha noon, narinig mo. Oo nga, siya nga. Why na sabihin mo, hanggat wala tayong pruweba, huwag ka magbibintang sa tao. Ang batas natin sa bahay na ito, ang sino mang mawawalan siya ay tanga. Di ba? Sino tanga pag nawalan ka? Ikaw. Ayaw mong itago ng maayos eh. Tapos pag nawalan ka, kung sino-sino ang pagbibintangan mo, sino unang pumasok, si ano egay pumasok, so si egay kumuha. Kung hindi mo ginawang tanga sarili mo, hindi ka mawawalan. Tapos yung pala, napaloob lang sa unan, tapos ang dami mong pinagbintangan tao, 4. Minsan, pabigla-bigla tayo. Yun yung aral. Na huwag yung pag nasama ka sa chismisan, makikiayong ka. Mag-iba ka ng pag-iisip. Hindi masamang kumontra kung tama yung iko-kontra mo. Hindi masamang umayon kung tama yung aayunan mo. Laging uunawain ang mga sitwasyon. 9. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. Alin? Yung dila. Ginagamit mo sa panalangin, ginagamit mo naman pangmura sa kapwa. Hindi ba tayo nahihiya? Ano sabi? Pinangpupuri sa Panginoon at Ama, siya rin nating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Di ba nakakatawa tayo? Kaya yung kantang, Santong Kabayo, bait-bait sa simbahan, paglabas ay, hoy, mga dalahira, mga walang ya. The same na dila yung ginagamit ng tao. So, it is really, fascinating. Nakakatuwa ang ugali ng tao. So, how to change that? Paano babaguhin? Kung mabait ka, papasalamat ka sa Diyos, magbait-baitan ka na lang din pagdating sa bahay. Especially, minsan kung sino pa yung pangit, siya pang masungit. Pwede ba pag pangit manahimik na lang, magpakabait na lang? Minsan makita mo kung sino pa yung, di ba? Ganon. Ganon. Matabil ang dila mo. Sorry naman. Pamisa-misa, nabibigla din ako eh. Hindi, ganun lang. Magsaya ka na lang.
Yung dila mo, ginagamit mong pang panalangin, tapos gagamitin mong pang mura. Maraming gano'n, almusal pa lang, mura na. Dapat yun ang unang pagbawal natin sa bahay, lalo mga anak mo. Hoy, huwag niyong ugaliin yan. Para kayo ginagawa ng chiclet yung PI. Maraming ganon. Mula sa nanay, mula sa narinig yung tatay, pati mga anak ganon, PI. Parang bulok na, parang basurahan na yung pamilya pag ganon. Sa ibang tao na lang yun, wag na sa atin. Pangarapin natin yung isang sambahayan na malumanay lang, yung hindi ka basta-basta naniniwala sa chismis. Kung 4 kayong bahay, andun ka sa pangatlo, tumuloy yung chismis, pagdating sa'yo, patayin mo na. Dahil hindi ka naman sure kung totoo, hayaan mo lumampas na hindi na ikaw. Kasi kasama ka pa sa magsasabi ng hindi naman totoo. Kailangan pinababalidate muna. Ay, totoo po. Pakipirmahan nga po ito. Ano yan? Bilang katunayan daw po, nabuntis po ba kayo? Kasi i-chismis ko po eh. O, pag hindi pinirmahan, hindi totoo yan. O, deligtas ka sa chismis. Huwag mo na ipagkalat. Hanggat di binabalidate ng taong concern, huwag mong ipagkakalat. Yun yung turo dyan. And then, sa huling talata natin, ano ang mga ugaling dapat taglayin? Tingnan ko lang yung oras. Ng bawat kaanib sa IDBCJ. 1 Pedro 2:12. Ito. Kayo'y magkakaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil. Timtiman, presentable, basta hindi ikaw yung magaso. Hindi ikaw yung sa 1,000 mamamayan na ikaw pa'y pinakaluko. Public enemy number 1. Huwag ganon. Ikaw yung ano ka lang, nonchalant. Kumbaga sa pasahero, na-experience nyo na ba mga kapatid? Yung nakasakay ka sa bus, nakasakay ka sa jeep, may dalawang nagkukwentuhan, lahat na ng buhay pinag-usapan, and they are very proud. Tapos hindi ka naman kamag-anak, narinig mo yung istorya. May taong gano'n, di ba? Yung maingay. Hindi nahihiya sa mga katabi. Yung bagay na hindi mo kayang gawin, nagagawa ng iba. Tapos may katawagan sa phone. Ito pa isa, observation of attitude. Tingnan nyo kung ma-approve kayo. 10 kayo nakasakay sa jeep. Tahimik kayong lahat. Biglang may tumawag. Ang lakas-lakas. Oo, sabi ko, ganito, ganyan. Yung ba hindi ka nahihiya sa nakakarinig? Why not sabihin mo, teka muna, maraming tao dito, mamaya ka na tumawag. Beep, patay. That is the proper way. Matimtiman. Hindi yung kahit saan ka abutin ng utot. Bakit? Masama kang mabulok ang tiyang ko. Nasa elevator ka, bigla kang uutot. Tama ba yun? Ang katwiran mo, paano kung sumabag yung tiyang ko? May mga katwiran ganun, mali. Tapos maraming tao, bigla kang dudura. Maraming ugaling mali, mga kapatid. Huwag mong piliin yun. Piliin mong maging nonchalant lang. Kasi hodang wag na lang kumibo. Relax lang, relax. When it comes to the topic about religion, huwag niyong intindihin kung tayo pinipintasan, kung tayo ay parang kalungkot-lungkot, pangit ang ating samahan, hindi tayo sikat. Relax lang, maging matimtiman ka lang, huwag ka na makipagkonte sa iba. Tanggapin mo na yan, na ito lang ang sinapit ng ating kapalaran. Maging matimtiman ugali sa gitna ng hintil, sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama. Dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kahit hindi ngayon tayo purihin, sa huling panahon na, basta huwag ka lang ngayong maging ikaw pa yung palaway, yung mga pangit ng pag-uugali, kamukha nung sinasabi ko. Yun ay ano lang, kapraso lang yon. Pag kaya mong mag-ingay sa loob ng van na arkilado na ikaw wala kang kamag-anak pero ang ingay-ingay mo sa loob, there is something wrong with you. Pag uwi mo sa bahay, ganun din kayo lahat ng pamilya na maingay pa kayo sa bulkan. Minsan, masarap yun, nakakahalubilo ka sa ibang tao na obserbahan mo yung mga pag-uugali. Ipinag-aaralan yun sa psychology. Next. 1 Timoteo 2:9.
Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak na mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Yan. It's all about the passion. Huwag naman yung lito na yung likod, lito pa'y puwet. Tapos magagalit pag nasuwitan. Sino may problema na? Yung babae na. Kaya magsusuot daw ng mahinhing damit. Actually, yung damit naman walang ugali yan. Ang mahinhin, yung katawan, yung sinusuotan ng damit. May may meaning behind the lines. Mahinhing damit. Sino ba mahinhin? Yung damit o yung tao? Siyempre, yung tao Pagka mananamit ka, dapat yung actual look sa ng tao, mahinhin ka. So, pipili ka ng damit na mahinhin. May katimtiman at hinahon. Pag nakadamit ka na, huwag ka naman putak ng putak. Maganda nga damit mo, matimtiman. Ang ugali mo naman parang manok. So, ibabagay mo sa okasyon. Ang damit may matimtiman, mahinhin, dapat mahinahon ka rin. Excuse me. Baka abot naman ng mura mo, maganda ka nga, style mo, maganda. Yung tinatopic ko kanina about personality development, kumpletohin mo yun. Pag naalala ko yung mga pinag-aaralan namin, pag lumalakad ako sa SM, kailangan lakad mo parang Jeric Rabal. Feeling mo ikaw pinakagwapo. Kasi pag ang lakad mo, yung ibig lumakad parang parang may hila-hilang bigas. Pangit. Pinag-aaralan po yun, i-search nyo, personality development. Mula sa talampakan hanggang sa bumbunan, may bagay kang aayusin. Kaya ako pag gumayak, half day, hindi, nahihiya, lumabas ng bahay na may something wrong, may mga kung ano. Masyado ako maarte, parang si Adji, half day na rin. Ginagaya lolo niya kasi nga, kailangan i-refine mo yung sarili mo. Nalalabas ka ng huwag makita yung totoong ikaw. Yun na lang, kaya nating ayusin, yung panlabas. Panloob, ang talagang assignment natin. Yun daw ang... Kaya dito, sabi, mahinhing damit. Ito yung kinamalian sa suhay sabi diyan. Hindi ang mahalagang hiyas ng buhok. Kasi sa kanila, bawal daw maghiyas ng buhok. O ng ginto o perlas o damit na mahalaga. Kaya sa kanila, bawal mag-alahas. Hindi lang nila nakuha yung content, yung context ng talata. Kasi sa mga babae, madalas ang ginagayak nga natin sa buhok, spray net, kukulayan, tenga, hikaw. Akala natin maganda ka na pag ganon. Maganda ka na. Ang sabi dito, kung kayo'y gagayak, dapat yung damit mahinhin at mahinahon ang inyong loob, puso. Yung bang damit humihinahon? Definitely no. Sino ang humihinahon? Yung dinamitan. Hindi ang formal nyo magaling lang kayo magpahiyas ng buhok, magaling lang kayo magsuot ng ginto, akala nyo nakaayos na kayo. So ang ibig sabihin nito, hindi naman pinagbabawal mag-ayos ng buhok, hindi rin pinagbabawal magsuot ng mga ginto. Ang sinasabi lang, kung magaling kang mag-ayos, may ginto ka nga, may hikaw ka, ayusin mo rin yung kalooban mo. Maganda nga damit mo, butangera ka naman. Sa loob ng simbahan, naniningil ka ng utang. Sa loob ng simbahan, nagsisimula na, ikaw gano'n, daldal ka ng daldal. Maganda nga damit mo, nakaalahas ka nga. So, hindi sinasabi dito na bawal mag-alahas. Tingnan niyo sa MCGI, bawal ang alahas. Saan nakuha yun? Bawal daw magpagupit. Kaya sa kanila, 2 kilometro na yung haba ng buhok. Hindi pag pinuputol. Our life is about modernization and civilization. Sabi daw, noong ikang unang panahon, talagang mahaba buhok ng babae. Diba? Aralin natin to. Bakit yung pananamit? Hindi naman uso tela nung pinanganak si Eva, di ba? Sino magsasabing may tela na nung pinanganak si Eva? Wala. Kailan na uso tela? Ito na lang mga lately. Yung buhok gusto mo primitive. Bakit nagsasapatos ka na? Kailan ba na-invento sapatos? I-search nyo kung kailan na-invento ka una-una ng sapatos. Hindi kasabayan ng nature. Kung ang ilalaban ninyo, yung dating daan, MCGI, at saka yung mga iglesia ng Diyos dyan sa Santa Maria,
kaya hindi nagpapagupit. Yun daw kasi ang kalikasan. Kalikasan pala. Ba't ngayon nag-aaral ka sa paaralan? Hindi naman uso paaralan nung ginawa si Eva at si Adan ah. Ba't gumagamit ka ng ba't gumagamit ka ng toyo? Ba't pumapasok ka sa Jollibee? Wala naman Jollibee nung unang panahon. Dapat sa gubat kayo, sa yungib kayo magsitira. Nagagalit na ako. Brad Dayo, nagagalit ako. Himasin mo yung likod ko. Pag ang itinuturo mo sa kapatid is about primitive's life, yung unang panahon, dapat daw mahaba buhok ng babae, bawal magpagupit. Bakit po? Kasi ganyan nilikha ang babae. Bakit yung mga ministro nyo naka-Amerikana? Uso ba Amerikana nung pinanganak si Adan? So in some portion of your life, nakikibagay din kayo sa sibilisasyon. Naka-Amerikana kayo, nakasapatos, nagkokotse kayo. Yung mga ministro ng mga ayaw pagupitan yung mga babae, ba't kayo nakakotse? Uso na ba kotse nung pinanganak si Adan? Iba hindi. So nakikiuso din kayo. Why not allow your woman to cut their hair? There's nothing wrong with that. It's all about progression and civilization, modernization. Yung Biblia yung ginagamit, modern yan ah. Maganda na pagkakalimbag. Noong unang panahon kay Moises nakarolyo, balat ng baka ang pinagsusulatan. Kung gusto nyong igalang yung makaluma, hanapin nyo yung aklat ni Moises na amoy baka. Ito modern Bible to. Tigil-tigilan ninyo yung mga ginagawa ninyo. Hindi kami approve sa ganyan. Kami matitino. Inaaral namin ang bawat unawa ang aming mga sinusunod. So you are safe. Lahat mga kapatid na nakikinig, safe po kayong lahat sapagkat dito sa atin, inaaral natin kung ano ang lahat ng matinong bagay at against tayo sa mali. Ulitin ko po, hindi bawal magsuot ng ginto, hindi bawal maggupit ng buhok. Ang sinasabi lang dito, ayusin mo, magpakahinahon ka, mahinahon ang damit mo, karespe-respeto, na hindi lang yung buhok mo ang maayos, hindi lang yung alahas mo, hindi po bawal ang alahas. What else? Huli, 1 Pedro 3:4. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan. Kung mag-aayos daw ang babae at lalaki, see to it na bago ka mag-ayos sa labas, ayusin mo rin yung loob, yung puso mo. Baka nga relihiyoso ka, tapos ang pinaniniwalaan mo pa rin paggabi ay puon. Pag nakasakay ka sa biyahe at nadadaan ka sa simbahan, baka nagkukrus ka pa din. May nabago na ba sa loob mo? Nananampalataya ka na ba sa loob? Sa puso mo ba't damdamin ay mahal mo ang Diyos? O kaya ka lang sumasamba, nahihiya ka sa nanay mo dahil hinahatak ka? Hindi ganon. Dapat may sarili tayong initiative na within yourself, firstly, sa una pa lang, sa damdamin mo yan mararamdaman. Ang pagkatao natin sa loob, ang siyang tinitingnan ng Diyos. Ang puso na may damit na walang kasiraan. Ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Hindi naman sinasabing pagsasamba ka ay okay lang ang sando. May mga religion, sa Santa Maria, all white, yung kabilang chapel doon. Pag sumasamba talaga, all white lahat. Which is, kung kaya namang i-provide, why not? Di ba maganda? Baka naman dahil dito hindi mahalaga ang damit panglabas, ang mahalaga ay damit ng puso, baka naman may sumasamba, naka-short o naka-sando. Diba mali naman? Brad, may nakasulat po ba sa Bibliang bawal ang sando? Wala. Yung batas ng naturalesa. Bakit pagpupunta ka sa binyag ng kumpare mo, mabango ka, at suot-suot mo yung pinakamahal na polo, sa kumpare mo lang ikaw pupunta? Diba? Mag-aana ka sa binyag. Yung sapatos mo, hindi ka aalis ng kahit mantika man lang yung pinunasan para makisap. Diba? We provide the necessity of our action. Pag tayo ay dadayo, kung tawagin panggataan ang ating style. O sa kaya ka pupunta, nakapanggataan ka. Yan ang tawag doon ng araw Ibig sabihin, Sputnik, ang ganda ng forma mo Mag-aanak ako sa binyag. Can you imagine that?
Sinong babae ang namalengke ng butas-butas na panjama suot? Kahit paano gumagayak. Nagdadamit tayo ng maayos. Kasi sa palengke, makikita ka ng kabats mo. Ay, ba't ang tanda mo na? Di ba, hindi natin matanggap? Siya nga mas matanda eh. Di ba? Kaya tayo, pag pupunta sa palengke, we expect the unexpected. Baka makita mo yung kabats mo, makita ka, sungaril yung mukha mo, baka hindi ka pa naghihilamos, hindi ka pa nagsusuklay. So, nag-aayos tayo. Tapos, pag pagsasamba ka, it's all about the divine grace of God. Tapos, ang suot mo, yung sinuot mo kahapon, kasi nangihinayang kang maglaba, ay, ito naman susuot ko. Dapat kung ano yung pinakamagaling mong damit, yun ang suot mo. Kasi Diyos ang pagre-reportan mo. Eh, hindi ganun, di ba? So dito, maliligaw ka dito. Ayan, hindi, sabi diyan, hindi mahalagang damit pang labas. Huwag ka namang sasamba ng naka-short lang. Pormahan natin. Eh, paano po yung online? Sa bahay lang po, ako lang po mag-isa. Ikaw ang mag-grade mo sa sarili mo. Kung hindi ka ba nahihiya sa Diyos na sumasamba ka, nakapanty ka lang, kung hindi ka ba marunong mahiya. Di ba? Tayo ang mag-grade sa sarili natin. How do you dress up in front of God? How would you? Di ba? Ikaw, halimbawa, mag-short na lang ako, hindi na ako maliligo, wala naman tao, ako lang naman mag-isa. Kaharap mo ang Diyos. Why not magwisik-wisik ka ng konti at kahit paano magdamit ka ng maayos? Dahil Diyos ang kaharap mo kung naniniwala kang may Diyos. Iba kayo iba, sumasamba, nakahiga, naka-online. Mahihahiya tayo sa Diyos. So our topic is about ugali. Kung ano yung ugali natin, hanapin mo yung mali at i-correct mo. Hindi mo makikita yan ng sarili mo lang. Tumanggap ka ng criticism. Bayaran mo lahat na magsasabi sa akin ng kapintasan ko, bibigyan ko 100. Yun, baka ipon ka, maghapon lang, ubos ang 2,000 mo. Yan sa dami ng iyong mga kapintasan. Hindi naman tatagal yun, mga 100 taon lang, ubos na yun. Huling talata, Mateo 10:16. Narito sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, mga agpakatalino ka kayong gaya ng mga ahas, at magpakatimtimang gaya ng kalapati. Sino pinaka matimtimang hayop? Kalapati. Bakit? Hindi yan nagmumurahan. Yung kalapati, lalaki, babae, gano'n. Pabo yata yun. Hindi naghihiyawan. Hindi katulad ng tandang ingay. But wait, bakit ahas ang matalino? Bakit hindi aso? Isipin mo, bakit ahas ang sinabing matalino? Hindi ba, according to our observation and our experiences, parang yung aso ang matalino eh. Alam niyo kung bakit? Ang aso bobo rin. Masyado siyang nagtitiwala sa tao. Kaya siyang paluin ng tao. Di ba tanga ang aso? Yung nangyari si Axel, tanga ang aso. Tingnan niyo ugali ng ahas. Wala siyang pinagtitiwalaan kahit sinong tao. Magtatago na muna siya kaysa magtiwala sa 7 lukulukong tao. Papatayin ako nito sigurado. Ang utak ng ahas, laging atras. Kasi walang taong katiwa-tiwala na lalapitan ng ahas sapagkat papatayin siya. Ano ang number 1 characteristic ng ahas? Puro paiwas. Tago. Kaya ang ahas, mangangagat lang pag natapakan. Pag nakupot ng tao, saka lang yan magiging, aggressive. Pero ang ugali ng ahas, magpakatalino, umiwas sa gulo. Nasanay lang ang mindset natin na walang ya ang ahas eh. Pero ang ahas, pinakamabait. Ang gusto niya, puro, kung ang Mr. Me parang ahas, iwas sa gulo yan. Ganun ang ugali ng ahas, kaya sinabing matalino. Iboboto natin, dog po ang matalino. Wrong. Ahas. Hindi siya nagtitiwala kahit kanino. Basta ang gusto niya, diligtas niya yung sarili niya. How can we compare ourselves to the life of ahas? Gayahin mo ang ahas. Lagi tago ka lang ng tago. Iwasan mo yung gulo. Magsuot ka sa mga bagay na pwedeng itago mo sarili mo. Huwag ka nang makihalay-hay
sa mga kaguluhan. So ito po ang ating kabuuang pinag-aralan. Sana po kayo na po ang mag-ipon-ipon, magkaroon ng summary sa ating pong isip. Sana pag-uwi po natin, may matandaan po tayo kahit 3. Magandang araw po mga kapatid, mag-iingat po tayong lahat. Tumayo tayong muli at tayo magpaalam sa Diyos. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa makabuluhan, makulay, at mahinahong araw na puspos ng pasasalamat mula sa iyong mga anak. Salamat sa lahat ng iyong mga aral na tumutugon sa lahat ng aming mga pangailangan na aming pong patuloy pang mapino, maibalangkas ng maayos ang aming mga pag-uugali, lalong-lalo na sa loob ng iyong bahay. Salamat sa iyong mga aral, salamat sa iyong mga mangaral, salamat po sa iyong tugon at laging pag-ibig na kaming lahat na iyong mga anak ay laging mo pong maingatan. Ngayon po kami magtatapos, nahahanda po kaming magsibalik sa aming mga tahanan at mga gawain na babalikan sa ilalim ng iyong bendisyon. Basbasan mo kami, Panginoon, nawa, na kami nahaharap sa panibagong isang linggong panahon ay yumaon na lumalaging ligtas at maliligaya sa lahat ng dako na aming paroroonan. Naway tulungan mo kaming lahat, Panginoon, na maingatan din ang aming mga kalusugan. Kung iyo pong pahihintulutan ay huwag po muna sana kaming magkaroon ng mga karamdaman sa linggong ito. Ikaw po, Panginoon, ang nakaalam ng iyong mga plano sa kung paano kami mabubuhay sa mga araw na darating. Ang aming pong pakiusap, sana, Panginoon, ay patuloy kaming maging masisigla at bagaman tungkulin po namin na aming pakaingatan ang aming pananampalataya, humihingi na rin po kami ng tulong sa iyo, Panginoon, na sana gabayan mo kami na maging malayo kami sa mga pagkakamali ng mga pananampalataya. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga masasamang tao na makapipinsala lamang ng aming mga sarili. Ilayo mo kami sa mga masasamang paniniwala. Ingatan mo po ang mga bata, ang mga kabataan, ang mga sanggol na nananatiling pinalalaki ng kanilang mga magulang. Ang aming pinapangarap na sa mga susunod na panahon, sila ay mabubunga, masisigla, mahuhusay, na mga alipin mo na magpapatuloy ng aming pong mga sinimulan na sa buhay naming daladala ay hindi po matatapos, hindi mapuputol. Ang grupo ng mga alipin mong ang laging ang kaligayahan ay ang lumuwalhati at magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patnubayan mo po dinggin ang pasasalamat ng mga kapatid naming naglalakip ng mga pasasalamat na ang kanilang mga pangalan ay aming pong binanggit sa unang bahagi ng aming gawain. Pagpalain mo sila, Panginoon, hindi lamang dadagdagan ng mga taon ng buhay, kundi maging mapagtagumpay sa lahat ng kanilang mga mabubuting mga plano o pangarap sa buhay. Hindi lamang sila, Panginoon, kundi kaming lahat, ang mga kapatid na naririto ngayon, ang mga kapatid sa iba't ibang mga bansa, ang mga kapatid sa iba't ibang mga lokal, ang mga kapatid sa kanilang mga sangbahayan, sino man sa aming Panginoon, ay ipahintulot mo pong tumanggap ng lahat ng mabubuting gantimpala mula po sa iyong banal na kapangyarihan sa buhay naming ito at sa buhay pangdarating. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito ay aming pong pinasasalamatan sa iyong pangalan. Patuloy naming hinihiling sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa mga nagpasalamat po, mangyari pong tumayo muna sa inyong mga dako at tanggapin ang basbas ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kinakasangkapang mangangaral. Tanggapin po ninyo, mga kapatid, ang basbas ng pagpapala ng Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at
bigyan kayo ng kapayapaan. Ari na pong maupo yung nagpasalamat. Umawit tayo mga kapatid ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at napipisan sa iyong piling, dalangin, awit ay inihain. Sana ay marapating banal na handog, ang tanging alay ng iyong lingkod ay naangkat yan ang kaloob doon naukol sa Espiritu ay tungkulin ang lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo na kanyang ministeryo. Muli tayong tumayo mga kapatid. Tayo muling dumalangin. Panginoon naming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, naririto po Amang Banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Ang salaping handog na ngayon ay sama-samang ipinagkakaloob ng iyong mga hamak na alipin, na bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito ay amin pa ring inihahandog sa iyo, Panginoon. Pinapangarap ng iyong bayan na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makararating sa iyong dakong sinapupunan upang ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan ng banal mo pong pangalan. Iyo po sanang pahintulutan at iyong basbasan ang salaping handog na ito na tinitipon ng iglesia ay maging mabuting kasangkapan ng iyong pangasiwaan upang maitaguyod ang pangangasiwa ng pagkakaroon ng kaunlaran, katuparan, ng mga proyekto nito gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatiran bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. Ang malaking bahagi ng salaping ito ay magamit nawa ng iyong mga mangangaral sa mga panahon na sila ay naghahatid ng iyong mga aral at salita mula sa iba't ibang mga dako o lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig. Ang ilang bahagi pa rin ng salaping itong tinitipon ng iglesia ay magamit ng pangasiwaan sa mga gawain. Makatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kaibigan at mga mahal sa buhay na mula sa loob ng iyong bahay, sila ay makakarinig ng iyong katotohanan at makasama namin sila sa loob ng iyong bayan, tumitiwala, nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang salaping handog na ito ay amin pong ipinagkakatiwala, ganap na inihahandog sa iyong bayan sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Umawi tayo ng doxologia. Ang ama
ay sa kahit naan. Amen. At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sumasa mga langit at nawa ang Kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng Kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Maraming salamat muli mga kapatid, hanggang sa susunod na linggo. Ngayon'y tanging araw ng aming paglapit upang alayan ka ng papuring awit. Sa puso'y nagbuhat, malamyos na himig, aring kalukuran ng iyong pandinig. Di na malilimot ang iyong pag-ibig, sa amin nagbukas ng bagong daigdig. Liwanag ng buhay sa aming paligid, likha ng aral mo, nahulog ng langit. Salamat o Diyos sa iyong pagpapala, kagandahang loob mo'y balong ng biyaya. Hinango mo kami sa burak ng sumpa na pinapaging banal ng iyong salita. Ang kautusan mo'y aming lalakaran, anyo ng masama'y pilit iiwasan. Kahapong iniway, di na babalikan, na ang